ang laki ng lugar niya, meron linagyan siya ng isang wire na pipe kung saan siya pwedeng mag-exercise. That's why makikita mo yung balahibo niya, hindi siya nagpa-pluck, ano? Kasi pag ang isang hayop ay walang magawa, nagsa-start sila magkaroon ng boredom disorder. So pwedeng dila sila ng dila ng katawan nila. Pwedeng in this case nakita ko meron siyang isang behavior na part of the boredom. It's linilik niya yung organ niya. And yun nga, dapat mabigyan siya ng mga recreation niya, bigyan siya ng mga laruan para hindi niya gawin yung mga behavior because of boredom. So while kinukuha natin ng video, magpe-prepare na ako ng kanyang anesthetic, ano. I'm sure, first time lang ito makakita ng syringe, kaya hindi siya takot sa syringe pag may nakita ko. So, ignorante pa siya dito. Yung mga ibang pasyente na unggoy na pag nakita nila ito, natatakot na sila. Pero ito si, nilalapitan pa niya. That would give me an advantage in giving the anesthetic to my Tigla ko nitong anesthetic natin. Konti lang ang kailangan ko dito. Approximately around 3 kilos ang timbang nitong si Muy Muy. Sir Lito, so ang pagkuha po namin sa kanya ay patutulogin ko po siya, no? Pag pinatulog, hindi yun mamatay, parang nabigyan lang siya na anesthesia. So, magkakaroon kayong pagkakataon na yapusin yung alaga nyo. Feel nyo, baka mamaya matagal nyo nang hindi na yayapos to dahil simula nung malagay mo dun sa kulungan, hindi nyo na nahawakan, ano. Naging attached ba kayo dito? Parang nalulungkot po kayo. Oo naman, kasi naano ko nga kasi gusto ko may mga kasama siyang Mga kapwa niya unggoy, ano. Paano niyo po nalaman yung sa Born to be Wild? Nagpatawag ako sa mga anak ko. Napanood nyo. Nanonood ako. Tapos anong pumasok sa isip nyo? Bakit nyo gustong i-surrender siya? Nabalita ko, makukulong pa raw yung nag-aalaga kanya. Kaya tinurn over nyo na. So napakaganda ng gesture nyo, no, na kayo mismo ang mag-turn over sa kanya kaysa puntahan pa kayo ng authorities, ano. Gusto ko lang sabihin niyo yung experience niyo, no, ng pag-aalaga ng unggoy. Ano yung mga natutunan niyo sa pag-alaga ng unggoy? 'Di ba nakuha niyo daw 'yan maliit pa lang? Ano yung natutunan? Binigay nga sa akin, mga nasa karton pa. Mabait pa siya noon. Nahawakan ko pa. Kaya lang bandang huli nga, hindi na nga... Anong edad siya naging matapang? Pagsampa niya ng mga 1 taon, 2 taon? Mga 2 years siguro. 2 years. Ano yung mga behavior na napansin nyo? Minsan kasi nakakawala, natatanggal niya yung lock. Tapos hindi naman nangahabol, kaya lang pag nakapasok sa bahay, nagbabasa, gano'n. Nagbabasag na. Tapos yung parang gumagano na siya, lumalabas na yung ngipin niya. Minsan nangangalmot. Pero hindi naman nangagat ng bata. Kalmot, nangangalmot. Nangangalmot yun. Tapos nung linagay niyo siya dyan, nagwala ba siya? Madalas magwala kasi yung mga bata nga minsan nakakapasok, minsan hindi ko napapansin. Okay. So yun yung sinasabi ko, no, na itong monkeys na ito, hindi talaga sila magandang pets dahil kahit anong liit na nakuha mo tapos pinalaki mo, they turn wild talaga. Kaya sa 1 taon siguro hindi bumababa ng mga 10 hanggang 20 yung rene-rescue natin na ganito dahil they're proven not good pets. So sana pag may nag-alok ng mga ganito, tanggihan nyo na para matigil na yung pagkuha sa kanila sa wild. Ang gagawin kong discard kay Muy Muy is I'm going to try
to feed him, pagka binigyan ko ng pagkain siya, uhulihin ko yung kamay niya. Pagkahuli ko ng kamay niya, saka ko tuturukan. So, makaka-experience tayo ng konting struggle sa kanya, sisigaw siya. Pagkabigay ko, hintay tayo ng mga ilang minuto bago bumagsak at makukuha na natin siya. Kita niyo yung behavior niya. Tingnan mo yung behavior niya na ginagalaw niya yung pari niya. Asan pa yung saging? Hindi naman yung sinangagat na ano, basta... Uy! Pwede yan. It's okay. So we have to be patient. Ayaw nating galitin kagad. Ayan o, yan yung mga panakot niya. It's okay, Moy Moy. Okay. So we wait. That's 12:15. First nakikita natin yung mata niya, hindi na ganun ka-bright yung mata niya. Tapos yung balance niya, medyo hindi niya na kayang balance. Oops. Buksan ko. Buksan niya na. Ang ilo na eh. Matangit ko na siya. Mo ito, wala pang 3 minutes, bagsak na kagad si Moy Moy. Ayaw na. Okay. The proper monkey restraint, we have to get the hands back. Yan, ganito yung buntot niya para hindi mag-swish. Okay, so ilalagay na natin siya sa kulungan niya. No? I wish all rescues would be like this na mabilis natin. Kuya pa, bukas naman kuya. Yan, ito to. Hindi mo na isamin na daw. Tingnan natin yung Kita natin ha. Maganda yung pangangatawan niya. Mataba naman siya. Okay. So, bata pang male to, no? Hindi pa masyadong descended yung kanyang testicle. Ngipin niya. Kita mo, hindi pa lumalabas yung pangil. Ha? Ayan pa yung pangil niya, oh. Palabas pa lang. Pag lumabas yan, ako, sobrang ano na ito, magiging agresibo. Ayan, may pangil siya sa baba. Healthy naman siya. We have a healthy monkey here. And papasok na natin siya sa loob. Sa mga taong gustong mag-alaga ng unggoy, dapat huwag niyo nang hangarin pa. Kailangan kung may alaga kayo, surrender na kagad. Or pag may nag-alok, huwag nang tanggapin. Ano?